tayo ngayon sa ating pag-aaral ng Pathology of Systems relevant to the practice of massage therapy. Ang tanong dito is, ano bang ibig sabihin po ng pathology? Okay, anybody? What do you understand by the term or the word pathology? Ano ibig sabihin ng pathology? Anyone who would like to give his or her insights? What about si Joseph? Joseph, ano sa tingin mo ang pathology? What do you mean by pathology? Joseph, okay? Sige. Bakit Maricel? Maricel, yes. Sige, go ahead, Maricel. Anong tingin mo sa pathology? Anong naunawaan mo sa salitang pathology? Nakamute ka. Maricel, nakamute ka. Ano ang inyong nauunawaan kapag na-encounter ninyo ang salitang pathology? Ito ay may kinalaman sa ano? Pag-aaral, Ano po, sir? Sa pag-aaral about sa disease. Pag-aaral tungkol sa Disease disease. o Okay? disorder na Or naka-apekto sa disorder. body, sa O katawan ng tao. sa katawan ng tao. Okay. Sige. So, technically, ito ay patungkol saan? Ito ay patungkol sa pag-aaral ng iba't ibang disease. mga karamdaman, no? So, we can see here, this is the study of diseases focusing on ang tinitingnan ay, okay, like what we've said, sabi natin kanina, ang pathology ay ang pag-aaral ng iba't ibang mga karamdaman, iba't ibang diseases, at ang kanyang focus ay patungkol doon sa ano yung kanyang pinagmulan. What are the causes, no? Ano yung cause ng karamdaman na yan at paano siya na-develop, paano siya dumami at paano siya naging ano effect noon sa iba't ibang kondisyon sa katawan ng tao. No? So, in other words, ito ay, ang kanyang tuon ay alamin kung ano yung kanyang pinagmulan, paano siya dumami, paano siya paano siya na-develop, and then ano yung effect nung mga yaon, no, doon sa iba't ibang kondisyon sa katawan ng tao. Kaya dito nga makikita natin na ang papel ng mga pathologist ay sila'y mahalaga doon sa pagsusuri ng iba't ibang mga karamdaman at pagbibigay ng ayon sa kanilang study, ayon sa kanilang research ng tumpak at tama na pamamaraan ng panggagamot. Now, the next question would be, bilang mga massage therapist, ano po yung ating role? Ano po yung papel ng mga massage therapist, no? Kasi malayo naman po yun na tayo yung mag-a-analyze ng mga causes, no? Mag-a-analyze kung paano siya dumami, no? Ang sagot lang natin doon ay ang ating kagawaran ng pangkalusugan, nagbigay lang sila ng guidelines na maaari nating sundin at papakita lang sa atin kung ano yung mga iba't ibang diseases based sa mga organ systems and then ano naman, no? Kasi tayo nagmamasahe, ano yung angkop na masahe na kailangan nating gawin. Okay. So yun po yung ating titignan po dito. Kaya mauna po tayo sa tinatawag po natin na pathologies of the skeletal system. Ano po yung mga pathology on the skeletal system? Let's take a look. Okay, number one is ito ay sa skeletal system. Ito yung una dito in the list is the dislocation. Pag sinabing dislocation, this is the traumatic injuries to joints in which the articulating bones are forcefully separated, no? Pag ibig sabihin po ng forcefully separated, pilitan po siyang na-dislocate, no? Naalis dun sa sa kanyang origin na kaayusan at ito ay nagkaroon po ng trauma, no? Nagkaroon po siya ng trauma. Kaya paano po 'yung nangyayari po 'yon? Kunwari po ang isang tao po ay nahulog or napilipit 'yung kanyang balikat o 'yung anumang joint sa kanyang katawan. And then, ayun po, no? Nagkakaroon po ng dislocation. The question is massage indicated? Tanong,
pag sinabi natin indicated, di ba, ang ating kaunawaan diyan ay ito ay nire-recommend, no? This is where massage comes in, no? This is where massage plays as a has a crucial role. Okay? Sabi po, kapag dislocation, massage is indicated in subacute stage of the dislocation. Now, tandaan natin sa una nating mga discussion na pag sinabi nating acute, meron pong tinatawag pong subacute, no? Ano yung difference ni acute doon sa chronic, by the way? Okay? Pag sinabi nating chronic, ito ay ano po yung chronic? Anyone? Sige, si Maricel, ano ang sinabi ng chronic? Alam ko nasa clinic kayo nag-work. Sige. Pag Ano po pagkakaiba kasi ni chronic natin, doon sa ano? Ano po? pag sinabi po kasing chronic, medyo ano na po siya, medyo malala na po kasi siya. Okay, malala na. So, ang opposite ng chronic ay ano po? Acute po. Acute. So, anong difference ng dalawa? Pag acute po, ano pa? Okay, medyo okay pa. Okay. Pag acute, yung katulad ni Piolo Pascual, hindi, cute yun. Hindi. Pag acute, ibig sabihin nun, ano lang po, no? Yung trauma na yun, kapangyayari niya pa lang, no? That's acute. Pag sinabing chronic, paulit-ulit na siya. At yun nga, tulad nabanggit mo kanina ni Maricel na ano na siya, no? Persistent. Nakuha natin. Kaya dito sa ating dito sa kanyang tanong dito kanina sa dislocation, massage is indicated. Ibig sabihin, pwede yung masahe, pwedeng gagawin, ngunit nasa subacute stage. Pag sinabing subacute, medyo na po, lumipas na yung ilang araw. Kasi ang normal tendency kapag kang isang condition o isang trauma, isang dislocation ay medyo tumagal ng konti. Ano na po, humuhupa na po yung kanyang yung condition niya at dahan-dahan na po unti-unti po na iaayos. Ayun po, no? Sabi nga po, as long as work is done within tolerance level. So whenever nasa sub-acute stage na, at by the way, pag sinabing sub-acute na po is mga ano na po yan, no? Mga 3 araw o mga almost 1 week na po yung kaganapan na yun, pwede na po siyang masahiin basta ang note lang po ng DOH nasa tolerance level. Ibig sabihin nun, nasa level na kaya po tiisin ng client yung kanyang maaring maramdamang sakit. Ang sumunod naman ay fracture. Alam naman natin lahat po yan. Ano po? Pagka fracture, ito po ay patungkol sa bali, no? Yes, Tonet, you're raising your hand. Sir, ko lang po, sir, yung mostly kasi sa mga clients, sir, may mga scoliosis. May iba naman Opo. nagtanong, di ba pwede i-massage ng hard, hindi kaya gentle lang daw yung massage. Ano po yung dapat gawin, sir, pag may scoliosis? Okay, sige. Thank you for that. Si Kulin, no, nagtataas ng kamay. Baka gustong sagutin ni Kulin. Sige, go ahead, Kulin. Di po sir, nagtaas ako kasi may tatanong ako after ni ma'am. Okay. Sige. Tunet, yung tanong mo, mamaya mapag-usapan na natin po yun. Nasa skeletal system pa tayo. So, yeah, we will be tackling on that na encounter natin yan. Okay, pwede ba mag-antay lang na konti, Tunet? Okay na? O, sige. Sige, ma'am. Kulin, ano po yun? Kasi Make sure na sabi niyo, nandito po tayo sa discussion natin. Sige, go ahead. sabi niyo po kasi kanina, pag dislocation, di ba, pwedeng i-massage ng 3 days, at least 3 days. Subacute, depende na po yan sa level. Pero normally po, basta it takes days after na Ah, nangyari po yung trauma. Mm. okay. Kasi po, nagtanong lang Depende. ako. Yeah, go ahead. Sige. Sige, go ahead. Na-dislocate na rin po kasi ako. Like, di ba Mm. kadalasan pag dislocate, nakakas yan ng ilang buwan? Kasi kaya nagtataka ako, kasi nakakas po yan madalas. So, hindi po ba nakakatakot galawin? Sabi niyo po kasi, after few days, di ba po pag ganyang dislocate, it takes months to heal? Depende. With as like one qualifier for that is depende naman yung degree. No, kasi may dislocation kunting-kunti lamang na tweak yung joint.
Pero kung massive naman yung dislocation, yan yun, aabutin talaga ng matagal. Okay? So that means wag mo talagang gagalawin kasi number one, kapag hindi pa naman nagkaroon po ng healing yung dislocation na yan, technically hindi mo talaga yung magagalaw. 'Di ba? Napansin mo ang qualifier ng DOH for as long as within the tolerance level. Kung kaya niya pong i-manipulate mo, then go for it. Pero pag hindi, ibig sabihin nun, talagang wag mo nang gagalawin. Okay? So Sir, ang so judgment, bali, okay po. sige, So sige, bali tuloy. po, we are allowed, as massage therapist, we are allowed to na magmasahe ng dislocation pag may dislocate Opo. na. Kasi, di ba, okay. Sige po. Yun nga sabi nga natin, we have to qualify. Kapag ka massive naman, kapag ka highly ano naman yung advanced na yung dislocation, ay hindi natin pwedeng galawin yan. Lalo tigit, pagka ito ay medical condition na, mga ilangan na tayo ng clearance coming from the physician. Pero ito po yung general ano lang po natin na general remedy lang ng DOH kapag ka mild lang naman yung mga dislocation na yan. Okay? Kasi uli, tulad ng sinabi natin, ang qualifier niya, as long as kaya ng tolerance level, ng pain tolerance level ng client. Yun po yun. Yun po yung pinaka ano niya po, yung pinaka guide niya po, no? Nasa tolerance level po ng client. Okay. So, okay na yan? Kulin, nasagot natin. Yes po, Yes, sir. Oo. Barbie, go ahead. Sir, ma-share ko lang po. Opo. Ngayon naintindihan ko ng pagkakaiba ng mga manghihilot at saka massage therapist. Mm-mm. Kasi di ba po, sir, sa mga manghihilot, minamassage nila kaagad-agad pag na-dislocate yung isang patient. Okay. At sa atin na massage therapist, so mag-aantay pa tayo ng ilang araw or mag-heal muna yung fracture, dislocation, Oo. bago natin siya pwedeng galawin. So ngayon, sir, naiintindihan ko na po yung pagkakaiba. Kaya pala hindi natin pwedeng yung hilot, yung mga hilot, yung mga matatanda. Oo. Kasi sobrang contradict siya Oo. sa Pero, ano. ang tawag kasi diyan, thank you for that, Barbie, ano. Ang tawag kasi diyan, kasi yung manghihilot, intuitive. No, ibig sabihin nun, matalas yung kanilang pakiramdam kung ano yung pwedeng i-manipulate. Pero going back to sa sinabi ni Kulin, kapag massive naman yung dislocation, talagang hindi mo kakayanin yon. Kaya nga, sinabi ng DOH ulit, balikan natin si DOH, ang sabi niya, depende yan, kung yan ay nasa pain tolerance level, then you can do it. Okay? So, ang manghihilot naman, yun, tulad na banggit mo rin kanina, pwede naman gawin yon. Kaya lang, siyempre kapag sobra naman yung reaction ni client, masakit na masakit, I doubt kung gagawin niya pa rin, no? Kasi bone dislocation na yan eh. No? Bone dislocation na yan. So, medyo, it's going to be extremely painful. Tuloy tayo. Okay, ang next na pathology na pag-usapan natin is fracture. This is a kind or any kind of broken or crackled bone. No, pag sinabi nating broken, natural, may ito ay ano na, no, may bali na siya. And the pain involves loss of function at the nearest joints and some may difficult to diagnose without an X-ray. Kasi natural, hindi mo naman makikita yung buto na yan, no? And then, but ikaw, kung ikaw yung patient, antimano, alam mo na agad, no? Antimano, nararamdaman mo agad. Now, in this illustration, we can see here, mayroon tayong iba't ibang uri, no? Iba't ibang types of bones. We have the transverse. Pag sinabi nating transverse, across yan, patawid yung baling niya. Meron naman tawag na linear, yung kanyang bali ay pahaba, no? Along the ano, kung yung ayos ng buto, nandun pahaba po siya. And then oblique, no, pag oblique naman patawid siya no mula sa taas hanggang sa baba no sa opposite side. And then oblique non-displaced, ibig sabihin no nakadikit pa rin po siya. Yung isa naman ay oblique displaced, ibig sabihin talagang nahati yung buto na yon, no, matindi na yung trauma na to. Or spiral,
yung kanyang pagkabali ay paikot yung ano niya, yung bali niya. And then green stick naman, maliit lang po siya, nasa tagiliran. And then comminuted, no? May medyo nadurog ng konti, no? Yung part na to sa buto. Okay? So yan po yung iba't ibang mga uri ng mga bones, bone fracture. Question, ano po ang status when it comes to massage? Okay, sabi nga dito uli, for acute fractures, ulitin natin, pag sinabing acute, sariwa pa yung bali na yan, massage is locally contraindicated. Ibig sabihin po nun, iwasan natin yung parte ng katawan o ng buto na nagkaroon po ng fracture. And again, when you say locally contraindicated, huwag mong gagalawin yung affected. You can do massage on the other side. At however, pag subacute naman po, sabi po dito, massage is indicated. Ulit, based on our understanding, based sa material ng DOH, pag sinabi natin subacute, yun nga, lumipas na ilang araw, medyo pagaling na siya ng konti, and then, ayun, no, pwede mo siyang bigyan po ng masahe. Again, the qualifier is for as long as it is within the tolerance level of the client. Okay. Ayan. The next one is sprain. Okay, ano po yung ibig sabihin ng sprain? Sprain occurs when a ligament, which is a band tuft of tissues that connects the bones, is stretched beyond its capacity. No, in severe cases it may be torn. Ibig sabihin po ano na po na naputol, no? Naputol po yung ano na yan, yung ligament na sa buto, no? Nasa joint. The most common is in ankle and may also occur in the knee and wrist and other joints. So, pagka natatapilok, yan po yung common na instance po ng sprain, no? Kung minsan may naapakan tayo, naalanganin yung apak natin, inapakan natin, bumigay. No? So, nagkaroon po ng sprain. Question, is massage indicated or contraindicated? Sabi po, rule out bone fractures. No? So, ibig sabihin no, walang kinalaman sa bone fracture. Kung nasa acute stage, pwede mong i-massage locally. No? Ibig sabihin yung area niya, pwede mong uh, locally contraindicated, ibig sabihin nun, iiwasan mo yung affected na area. And once it becomes subacute, then that's the time you can massage that particular area. Pero tulad nung nabanggit kanina, kung minsan naman, no, hindi naman natin na ano yun. Minsan instinct natin eh. Pag tayo natapilo, kahit na po, mayroon na po siyang, yung spray na yan, mayroon na pong na stress na maigi, napunit na yung connective tissue na yan, yung ligament na yan, I'm sorry, yun na po, no? Ang tendency natin, hinihilot-hilot natin siya, no? Pero dito po, sinasabi po, iiwasan na po natin, no? And then after some time, kapag ka naging subacute, nasa subacute na siya, pwede na natin siyang masahiin. Okay. Okay, the next one here is for a while. Ulitin ko para naman baka naman siguro maiwasan natin ng confusion ano. Lahat ng ating pag-uusapan na pathological conditions, lahat ng ito ay technically hindi po siya hindi po siya medical cases. Kasi pag medical cases, yung trauma na yung nasa medical uh, matutunan na medical case, wala na tayong mangialam po roon. No? Ito lang po ay mga mild na mga conditions na kung saan ay angkop po ang pagmamasahe. Ito po yung ating pong tandaan, no? Kasi baka mamaya magkaroon ng confusion. Ako, paano yun? Baka no, magkaiba-iba tayo ng kaisipan. Okay? So ulitin ko, ang ating lahat ng pathological conditions na pag-usapan dito sa ating talakayin ay these are only mild conditions and then wherein massage could possibly fit in. Okay?
Tuloy tayo, herniated disc or sometimes called as slip disc, no? Ito yung problema ng yung rubbery disc that cushions the bone on and the spines, no? So, ayan, si Bonnie nakasabit na doon. Kapag ito yung ano yun, ito yung normal disc na sinasabi, no? Pagka nagkaroon na siya ng protrusion, kumbaga na ano na mo, naapektuhan na po yung kanyang ito, tulad nakikita natin dito, yung cushion po niya naapektuhan na, then nagkukaroon na po tayo ng tinatawag na slip disc which is very very painful, no? Ito po yung example po niyan. Medyo malayo yung ating image. Let's take a look, baka may kasunod. Ayan. Okay. So ito po yon, no? Ito po yung condition. This is the normal disc. Kita po natin, medyo maayos po yung kanyang ayos, no? And ito naman sa herniated disc, kita natin po, nagkaroon na po na siya ng infection po dito, no? Nagkaroon po ng compression, kaya nagkukos po ng unnecessary pain. Okay, so question, is massage indicated or contraindicated? Ang sabi po ng DOH, massage is indicated in the subacute stage. Again, kapag medyo humupa-hupa na ng ilang araw, pwede na. But the guideline, again from DOH, is within the tolerance level. Pag kaya ng client. Pag hindi kaya, huwag niyong pilitin. Mag-aaway lang kayo ng inyong client if you do that. No? Kasi it's too painful. Okay, ang sumunod naman is osteoarthritis. Yan, this is a form of a disease normally being suffered among the senior citizens, no? Kasi degenerative siya, no? Degenerative. Ibig sabihin nun, habang tumatanda, talagang nagkakaroon ng problema. Ayun, no? So, ayan, nagkakaroon po siya na yung kanyang cushion dito sa ano na sa joint na yan ay napudpud na, no? Kaya nagkakaroon po ng osteoarthritis, and this again a painful experience to some of us or to our elderly citizens na mga kababayan. Okay, cartilage is a firm, rubbery material that covers the ends of the bones. Question, is massage indicated or contraindicated? The answer is locally contraindicated, which means we just have to avoid the area na mayroon pong pain or mayroon pong arthritis, no? Nagkakaroon po ng pain part in that particular area. Yes, me. Okay, so ayan, sorry for the interruption. Okay, so subacute stage, kapag indicated na po siya kapag nasa subacute stage. So parang the same principle plays around pagka ganito mga condition, lalo pag involving pain, it has to take some time na medyo mag-subacute, nasa subacute stage, that means ilang days ang pagitan, and then kaya ng katawan na, pwede na siyang masahiin. However, locally contraindicated. So iwasan lang po natin yung affected area. Okay. Next. Ayan, osteoporosis. Ayan. I think yan yung kay ano kanina, no? Anet. Kay Anet, kay Tunet. Okay. Ito yung tanong kanina, osteoporosis, ano? This is a condition in which bones become weak and brittle. Ayan. So again, this is a type of degenerative disease, no? Habang tumatanda, yung calcium level ng buto ng ating
client ay kumukunti, lumiliit, kaya tendency niyan ay nanghihina yung kanyang mga buto, no? Naging brittle. Pag sinabing brittle, marupok na siya. And it occurs when the body loses too much bones. Yan. Tunet, ano po yon? Sige, go ahead. Tunet. Sir, ano po Mm. pagkaiba ng osteoporosis sa scoliosis po? Ayan, pag-usapan din natin ulit mamaya. Okay. So dito muna tayo. Focus lang muna tayo sa osteoporosis. Ma-encounter natin yan later. So ang tanong is, often wala siyang symptoms, no? Walang sintomas pagka osteoporosis. Pag ang osteoporosis ay ano lang po, ah, ang indicator lang niyan kapag ang patient natin ay ano na, mga above mga 60, 70s na po siya, no? So ayan, ano na po yan. Normally, it sits in. Question, is massage indicated or contraindicated? Sabi po, pwede siyang masahiin, but again, it has to be done with care. Ayan, okay? Sige. Mamaya na yun, Tunet, yung tanong mo. Ayan, let's move on muna para diretso tayo. Okay, the next one is tendinitis or tendonitis. It's a condition in which the tendons are inflamed, no? At tandaan niyo po yung term na ITS or TIS, no? It means merong inflammation. Halimbawa, tonsillitis, tonsil, no? May ITS. Tonsil is intact siya, maayos siya. Pagka the moment it becomes inflamed, that becomes tonsillitis, no? Katulad po ng appendix, no? Kapag ang appendix ay normal, appendix yung katawagan nun. Pero pagka nagkaroon inflammation, it becomes appendicitis. Okay. So it occurs when the tendon is overused or sudden injury, pag may trauma due to medical condition. Question, is massage indicated or contraindicated? For acute tendinitis, massage is locally contraindicated. Ibig sabihin nun, iwasan nyo po yung affected na area kung saan mayroong ganong klaseng inflammation. And then for subacute, then massage has become or is being recommended. Okay. But again, the underlying principle is depende yan sa tolerance level ni client. Now, that's why you always have to frequently ask your client, Ma'am, how was it? How does it feel? No? Kaya mo ba? Or ano po? Gaanan ko pa ba? O diinan ko pa? Or things like those. So you have to interact with your client. Okay, the next one is uh, tenosynovitis. Synovitis. This is an inflammation of the tendon, again, surrounding the synovial sheath. No? So, medyo technical na yung mga terms na to, pero I do not know ba't to sinama dito sa material ng DOH. Um, Pagka may inflammation na yung tendon, again, ito ay sobrang masakit, no? At pagka ganito, dapat massage is locally contraindicated. So kung may mga pain na dito, whether you know it to be tenosynovitis or tendonitis, whatever it is, no? In principle, iwasan natin hanggang after a few days, medyo nag-subside na yung pain, then you can do your massage procedure. But again, the underlying rule is do it with caution. Okay, tuloy tayo. Ayan, I think we're done with the pathology on the skeletal system. Silipin naman po natin yung next natin na titingnan is the muscles, no? From the skeletal muscles, we go into from the skeletal to the muscular. Okay. Okay, silipin natin ha. Okay.
Hindi pala muscles, no? We proceed now dito sa may integumentary system for a while. Okay, we go back. Dito tayo sa integumentary system. Next slide, hindi ko na mahanap yung muscular system, but just the same. Andito tayo ngayon sa hindi ko makita dito. Okay. Mm, okay. Kaya pa rin lumabas. Sandali. Let's take it another way around. Okay. Ayan. Kita niyo po yung slide, integumentary system. Yes, sir. Okay, tuloy tayo. Lumabas na ako dun sa Zoom na material anyway. So, the next one is the pathology of the integumentary system. As we have already discussed in the past, pag sinabi nating integumentary system, it has something to do with the skin. At yung skin natin ay it's the largest organ in the human body kasi it covers practically the whole body of an individual, no? Of a human being. Okay. So, ang una ay acne. Ayan. It's a bacterial infection in the sebaceous glands, yung pimples, no? These are usually found in the face, the neck, and the back, and closely associated with adolescence, no? Kapag ka ang isang tao o ang binata o dalagita, no, na nagdadalaga o nagbibinata, yan po, sila po yung madalas nagkakaroon po ng ganitong pimples. At kung minsan naman po ay dahilan kung medyo mayroon pong tinatawag na liver dysfunction. So the question is massage indicated or contraindicated? It says here, massage is locally contraindicated. Iwasan mo po kung saan may pimples and then baka naman mag-spread yung infection na niyaan, no? Kasi it's a bacterial infection by the way. The next one is, ayan, let's move on. Folliculitis. No? Folliculitis is pigsa. But later you will find out marami pong maring cause ng pigsa. No? And one of which is a bacterial infection or inflammation of one of the or more hair follicles. Ibig sabihin po nun yung hair follicle ng tao, sandali, nasaan yung, wala tayo dito. No? Try to check. Ginugol ako ng ano, hindi ko na makita. Anyway, yung hair follicle na yan, nagkaroon po ng infection and then nagkukos siya ng pigsa. So the question is massage indicated or locally contraindicated? It says here, kapag ang masahe, kapag ang client ay, ano po, no, kapag ang client ay nagsasuffer ng pigsa, then it means it is locally contraindicated, no? So technically, iwasan na po natin. Ayan po. Yan, this is another form of pigsa, no? Ito boys, katulad ng acne, this is a viral, bacterial infection, no? Staphylococcus infection. However, acne, they are not in adolescence related or liver dysfunction. Question, no? Another form of a pigsa, katulad makikita natin,
massage is again contraindicated, no? However, care must be taken to make sure that infection is not systemic. Pag sinabi nating systemic, ibig sabihin noon yung cause ng kanyang pigsa ay may kinalaman sa kanyang yung dysfunction sa kanyang katawan, no? General yon, parang effect nung mga iba pang mga hidden na mga conditions. Okay? Hindi siya systemic. But again, we could never tell, kasi doktor na po na mag-check ng mga would determine this. Ang sumunod naman ay warts or kulugo. Ano po yung kulugo? These are abnormal mass tissue, yung ganitong ayos na ito. And yan, nagkakaroon siya ng yung pag-rise po ng kulugo na yung warts. And warts, by the way, are virals, no? A virus po ang cause po niyan. Kaya po nakakahawa po yan, no? It goes quite some time. It takes many months or even years, no, bago siya talagang lumaki ng lumaki. Okay, question, since this is viral, sabi po dito, locally contraindicated, no? This is locally contraindicated. Ayan. Kasi kapag sinabi po ng doktor na this is systematically contraindicated, wala na tayong client, no? Okay. So, ayun po. Locally contraindicated and iwasan po natin yung area na yun affected. Kaya lang the challenge that we have normally is that inside the massage room, you don't see these things. No? Hindi nyo po nakikita. Kaya pong sinasabi lagi ng DOH, di ba? You massage your hand. You wash your hands whether with warm water or an alcohol before and after the procedure. Ayan po kasi hindi naman magma-manifest agad-agad yan eh. It would take months and even years before siya magma-manifest. Okay? Ayan, dermatitis eczema. This is an umbrella term for inflammation of the skin. Ayan, eczema is a type of atopic or allergy of dermatitis that is non-contagious. No? So, yung mga ganito makikita natin, no? Yan, this is there are two types, no, yung tinatawag natin na dry or blister weepy, no? Yung eczema, meron pong tuyo, meron naman pong medyo basa-basa ng konti. Is massage indicated for very inflamed lesion? Massage is locally contraindicated. Pag sinabing inflamed lesion, medyo malala na yung condition po niyan, then iwasan po natin. Ano po? Sapagkat na po to maaring magkaroon po siya ng other complication, no? Although mild na naman pero just the same. For rashes that could spread, massage is systematically contraindicated. Ibig sabihin nun, may presence na ng rashes, buong katawan na. So, ibig sabihin nun, iwasan po. Pag sinabing systematically contraindicated, you don't give massage at all. No? Systemic po yun, buong sistema ng katawan. Okay? Pero pag dry eczema, wala po siya mga blister na yan, hindi blister weepy, pwede po yung masahe. Lalo na kung non-itchy, no? Walang nararamdamang kati-kati. So, pwedeng masahin, kaya lang it is locally contraindicated. Ayan, ang sumunod naman ay pantal, yung ganitong image, no, pantal-pantal sa katawan. These are inflammatory skin reaction to an allergen. Pag sinabing allergen, meron pong mga tao kasi na likas silang sensitive doon sa may mga allergens na may mga bagay. Halimbawa, may mga halaman o yung mga, ang tawag po nun, yung sa balahibo ng mga aso, yung mga ganun. May mga ganong klaseng tao na sensitive po sila at nagkakaroon po sila ng mga pantal-pantal. Or sometimes naman po kapag that person is undergoing various stress. No? Pagka emotionally stress ang tao, yun, lumalabas po siya. No? May mga pantal-pantal po yan. Question, is massage indicated? Sabi nga po, for acute stage, massage is systematically contraindicated. Meaning, kapag ito ay kaatake lang, no? Ito ay surface lang ng mga pantal-pantal na yan at it happens all over the body, then this is systematically contraindicated. Meaning, iwasan po natin na masahiin yung client natin. However, sabi nga po, for hives na nasa subacute stage, it takes
some time already, no, yung kanyang mga pantal na yan ay umabot ng mga 3 araw, mga thereabouts, yan, pwede na po, pero iwasan na natin po yung affected area. Okay? Okay, ito naman yung paborito ng mga singles. Ayan, hindi, joke lang. Shingles. Okay, also known as herpes zoster o zoster, no? This is an acute viral disease affecting the ganglia, a number of nerve cells of certain nerves, characterized by inflammation and pain. Yan. Pagka mayroon pong ganitong karamdaman, you can see here in this image, no? May protrusion po yan. Ayan. Iwasan po natin sapagkat this is viral and it could affect the other parts of the body. Pero taka lang ako kasi normally pag viral, 'di ba? Well, of course, alam naman natin systemic dapat 'yan eh. Pero here, ang sabi po ng DO is iwasan lang po yung affected area, no? Lalo na kung nasa acute stage. And then pag subacute, pwede na. So pag acute stage at a time na sariwa pa siya, yun, iwasan natin, no? Locally contraindicated. Pero pagka subacute na, lumipas ilang araw, humupa na siya ng konti, ayan, pwede mo na masahiin. Pero take life, no? Kasi you really don't know, baka mahawa ka pa rin. Okay. Athlete's foot. Yan, no? Alipunga or Tinea pedis. This is a fungal infection that affects the sole of the foot and skin between the toes, no? So, ayan, nagsisimula siya ng itchy, medyo makatikate na bleacher. And then, ayan, so is massage indicated? It says massage is locally contraindicated. Meaning to say, iwasan niyo po yung area na to. Huwag mo lang mamasahiin. Okay, blister. This is an example of that. Yeah, yung paltos na yan is a local swelling of the skin that contains watery fluid and is caused by burning, infection, or sometimes irritation. Okay, so question is massage indicated? Sabi nga po, locally contraindicated. Pero sa totoong buhay naman, hindi naman talaga to alarming. No? Kahit galawin mamasahin mo yung part na to, okay lang po. Pero, well, of course, according to DOH, iwasan lang po natin po yan. Ayan, I think some of you are experiencing this kind of a disease, no? Psoriasis. Psoriasis is a non-contagious chronic disease characterized by inflamed lesions and covered with silvery white scabs of dead skin. So, lagi nating tandaan kapag psoriasis, hindi po yan nakakahawa, no? Kaya ano po yan, no? Wala pong takot po diyan. Pero mapapansin mo lang may mga scales na nakikita silvery white scabs. And saan siya matagpuan na sa elbow, sa tuhod, sa scalp, no, sa genitals or even sa buttocks. Question, is massage indicated? Massage is indicated provided there is no open wound. Kaya pwede mong masahiin yung mga client natin na mayroon pong psoriasis. Ayan. The next one is the burns, no? So ano po yung burns? Pag sinabing burns, ito ay sunog. Saan po yun? Sunog sa balat caused by damage of the skin and there are 3 types of that, no? You have the advanced, let's take a look if we still have the image here. Yan po yung nasaan yung first? Sige po. Wala, nawawala yung aking first. Okay. Ayan. Okay, so yeah, these are an example of that burn. This is the second degree and ito po yung third degree burn. No? So, technically, pag may sunog, dapat iwasan. Ito pala yung first degree natin. Ano? So, this can be caused by fire or overexposure to the sun. Kapag kayong mga mahilig ang tawag nun, magbabad sa dagat, ayan, no? Nasusunog na yung skin and dry heat, wet heat, electricity, and so on and so forth. Question, is massage indicated? Sabi po, for burns in acute stage, ibig sabihin nun, ka, kasusunog lang.
Nakatotrauma lang, ayan. Sabi po locally contraindicated. Pero kapag medyo tumagal na siya, no, again, ano po yan depende po yan sa tao. May mga iba yung mga mild lang po na sunog at ilang araw po medyo okay na, pwede na pong masahiin. Okay, so ano po yan? Judgment call nyo po lagi yan. Depende yan kung nakikita nyo po. Pero pagka nasa second stage na, third stage na, medyo it will take some time, no? Even months, bago magkaroon po ng healing, sa kanyo pwedeng masahiin. Next is open wounds. Yan, alam naman po natin kapag may sugat, uh, ano na po yan, judgment call natin. Pero essentially, common sense naman yan. Pagka may sugat, wag mo talagang gagalawin. No? So it becomes contraindicated. Meaning to say, wag mo itong gagalawin itong area na to. You could do massage in other parts of the body. For open wound, connected to underlying condition, halimbawa diabetes, yan. Ibig sabihin po noon, ano po ang cause po ng wound, ng sugat ay diabetes, ingatan po natin. And DOH says, massage is systematically contraindicated. No, hindi po siya recommended. Decubitus, ulcers, or bed sores. May mga kamag-anak ba kayo na nakaratay na ng ilang buwan sa kama? Ayan, sila yung nagkakaroon ng mga bed sores, no? Yung decubitus ulcers. It's a break in the skin that usually occur over bony prominence. So, bahagi po ng katawan na may mga buto na nakaputrud, sino yung humihilik? May humihilik sa grupo. Hindi ko na makita. Okay. So, pakimute lang po kapag ayan, no? Nahuli ko din. Okay. So, massage is locally contraindicated kapag mayroon pong bed sores and client. Iwasan lang po natin yung affected area. Ayan po. The next one is chicken pox. This is a viral infection in which a person develops extremely itchy. No? Ibig sabihin, sobrang kati, kaya nakakamot-kamot. No? Parang ako, yung mukha ko to. Yan, nung bata-bata pa po ako noon. Talagang bata pa, hindi lang bata-bata. No, yung may chicken pox po ako. No, kinamot-kamot ko, hindi ko naman alam. Yan, hanggang ngayon, meron po siyang butas. Okay, a person is infectious 1 or 2 days before the rash appears and remains contagious for about 6 days. So, question, is massage indicated? Pagka chicken pox, wala. No, ibig sabihin not systematically contraindicated. Nowhere is massage allowed kapag ang client ay mayroon pong chicken pox because this is highly contagious na viral disease. German measles, this is another highly contagious na viral disease. And yan, tulad ng sinabi natin, pagka highly contagious, this is systematically contraindicated. Herpes simplex. Ayan. Okay. Herpes simplex, another contagious viral disease. What does that mean? Sabi nga po dito, nakagulat-gulat yung herpes na to, contagious na siya, it's a viral disease, pero ang sabi po di, it's locally contraindicated. Yan. So iwasan lang po natin yung affected area, no? Maaring sa mukha, sa genitals. Ayan. Siyempre, hindi naman natin minamasa yung genitals, di ba? Or sa kamay, no? If you notice these signs, then you better be careful about it. Iwasan po ninyo yung affected area. Ayan po. Ayan, kuto or lice. No? These are highly contagious and spread through close contact with skin. Yan. Ang problema, hindi natin nakikita yan. No? Kapag nagmamasahe, medyo madilim yung area, hindi natin nakikita. Kaya, ayun, sa totoong buhay ng pagmamasahe, buwis buhay. No? Hindi mo alam yung mga na-encounter mo na mga mikrobyo araw-araw. Sandamakmak yan. Kaya buwis buhay. Kaya ako, tutusin lang, dapat medyo mahal yung singilan sa atin. Kasi pagka na-infect ka at pag-uwi mo ng bahay, niyakap-yakap mo yung
baby mo, yung anak mo, di infected na yung anak mo, no? Or yung asawa mo, no? So, buwis buhay talaga. Buwis buhay talaga. Mm-mm. Yes, Barbie. Go ahead, Barbie. Sir, is it possible na after mo mag-massage is maghuhugas ka kaagad ng kamay? Well, technically, sabi naman ng DOH yan, before and after a massage, dapat tayo ay maghugas ng kamay, mag-disinfect, no? Huwag mo intayin na makasampu ka bago ka maghugas ng kamay. Then, wala na, hindi mo na, kumalat na yung mikrobyo sa katawan mo. So, before and after any massage, dapat is either you wash your hand with warm water and soap or alcohol. So, 70% ay superfil alcohol. Ayun po. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Yung ganun. Barbie, nasagot yung tanong mo? Yes po, sir. Sir, okay lang po ba na mas okay po ba ang warm water or yung cold water? Oh, warm water ang nire-recommend ng DOH, no? Okay po, sir. Alam naman natin mas potent kasi yung warm water kaysa sa cold water. Okay. Yes So, po. opo. Next. Thank you. Mm-mm. Edema, yung manas, yan. May pamamanas, too much fluid in the tissues, congestive heart failure, vein not working properly. Yan po yung cause po ng edema. And sabi po ng DOH, for most edemas, locally contraindicated when it comes to massage, no? Ngunit pag sinabi daw po, ito po, lalo na kung pitting edema. Pag sinabing pitting edema, pag diniin mong ganon, ano mo, binitawan mo, ayaw bumalik yung ano niya, yung kanyang pamamanas. Ayun po, lalo na yan, kailangan may ingat po tayo. However, for subacute edemas, pwede na po yung masahe. So that means it takes days already na medyo nasa recovery stage na siya, then pwede na po yan. Okay. So we're done with our sa integumentary system. Nasaan yung hindi ko makita yung muscles, musculoskeletal system, tendon. Okay. Sige po. So wag na nating hanapin po yung yung muscles kasi nasa under musculoskeletal system. Hindi lang po skeletal system, kundi musculoskeletal system. Do you have any other question or clarification before we proceed? By the way, it's almost 1 o'clock na pala. Do you have any other question or clarification? Ah, Hello, sir. yes. Opo. Pwede po magtanong, yung Sure. edema ba or yung pagmamanas, pwede ba yun siya i-massage? Kasi nakalagay dito is locally contraindication. Opo, indicated. So pag pamamanas, yun nga po yung lalo na po ka edema, yung pitting edema, no? Na hindi po pag diniin mo siya, hindi bumabalik hindi umaangat. So locally contraindicated, iwasan po natin po yung area na yon. But you could do the massage for as long as no? Subacute, ibig sabihin nun, days nang lumipas, yung pamamanas na yan, and ma-feel mo naman, ma-notice mo naman, or you might ask the client, ma'am, ilang araw na to? Anong naramdaman nyo? Anong napansin nyo? If they say, medyo humuhupa naman siya, yon. Medyo nawawala naman siya, yung ganon. So kapag ganong condition, pwede. No? Pwede. Ayun. Kasi may nakakang Yes, cases. Tunet, go ahead. Sir, ang beriberi, sir, same lang ba sila sa sir? Sa edema? Very. Well, ako ang ano ko diyan is number one kasi hindi naman siya in-include ng DOH as part ng pathology. So, it's a medical condition. Pero pagka ganun na medical yung condition na yan, we could not, hindi natin pwedeng galawin unless meron pong clearance coming from the physician, no? Yung doktor po ng client. Yan. Kaya what the others normally does is pagka mayroong ganong client, first timer, tapos may mga iba't ibang health conditions, ang ginagawa ng spa, pinapipirma ng waiver. Kasi hindi mo alam kung ano yung cost nun eh. We could never tell, di ba? Tayo, nagmamasahe tayo. Hindi naman natin alam ano underlying condition ng client natin. Baka mamaya meron na siyang mga ibang mga condition na
maselan na siya, no? So, yan. Mahalaga po na mayroon tayong for our own protection, papirmahin natin ng waiver yung client natin. Lalo na kung hindi niya dinideclare. There are times kasi yung client pagka gusto niya lang mamasahe, whether or not ano yung karamdaman niya, di ba? Remember yung client sa Manila na nagpumilit siyang spa client, nagpumilit siya magpamasahe, binasay ang kanyang liig. Yung pala hypertensive, no? O di yung therapist naman masunurin, binira niya lang binira sa liig o maya-maya tigok yung client. Nagputukan na yung mga blood vessel, no? Ilalo kung hard yung client. Kaya yun yung ano natin na number one, pag nagmamasahe tayo, kailangan aral. No, wag tayong, ako mismo natatakot ako pag magpamasahe sa mga walang sapat na training. No? Tapos ngayon, medyo, yun yung problema minsan. I do not know if you agree with me. Yung kung sino pa yung malinggit lang yung kanila natutunan sa masahe, sila pa yung medyo agresibo. Di ba? Kaya ko yan, sir. Akong bahala dyan. Basta, ano lang, ganun, ganun. Oh. Yun yung delikado. Kaya that's what DOH is trying to avoid. Na wag tayong malagay sa alanganin. Lalo na kung kayo po ay may license na. Kasi kung may license na at nagkaroon ng aberya yung inyong pagmamasahe, ang unang tatamaan dyan, lisensya nyo. Ang unang tatamaan yan, lisensya nyo. Kaya ingat lang po tayo, ha? Walang masyado tayong maging excited. Yeah, Tunet, nasagot yung tanong mo. Hello, sir. Si Tunet. Tunet, Ah, nasagot yung tanong mo. Yes, sir. Sir. Salamat, sir. Okay. Sa sa ano, sir? Sa scoliosis, sir. Scoliosis. Ayun, like yung sinasabi natin, depende yan ha kapag ka hindi masyado malignant, hindi masyado matindi yung kanyang curvature, yung kanyang ano. Pwede naman pero ang rule of thumb ko kung ang tatanungin, kailangan po pag nagmasahe na tayo ng client natin, ano na po, pagkaganyang condition, mild lang po yung ating approach dun sa area na yon, ha? Huwag tayo masyado maging agresibo at gawa mo ng napaka-hard yung masahe. Okay? Yes, go ahead. Sino yun? Si Barbie sir, ba may yun? question ako, sir. Joseph? Yes. Ano? Opo. Kasi dito sa Manila po kasi marami ditong mga massage therapist. Pina-practice po lagi yung pagpapatunog sa buto, yung kinakarak yung liig. Ay, nako. Allowed po ba talaga tayong gumawa nun? Hindi Yun. tayo allowed as massage therapist. Promise. Marami po ako na-try dito yan sa mga sa spa eh. Yan yung ginagawa nila. Oo. Delikado po yan. Di ba yung case dito sa Bukidnon ba yun na namatay? Ayun yun eh. Oo. Kinalikot yung lieg, yung ganun. O, di tigok yung client. So yung ano dyan is technically we're not allowed to do that because if you look at the definition of massage, we only what? We manipulate the soft body tissues. Yung mga malalambot na muscle parts, doon lang po tayo eh. Wala po sa ating training yung bone manipulation. Specialty po yan ng mga ano po yan, ng mga chiropractors. So we don't have anything to do with that. No? Kaya ingat lang po, may namamatay po sa talaga, no? Sa ganyan. Kung may namamatay nga doon sa masahe lang eh, 'di ba? Minasahe mo yung kanyang blood vessel, ano na, may hypertensive yung client, pwedeng mamatay yung client. So that's why we're always saying over and over again that massage is not for everybody. No, that's is not for everybody. Depende yan sa mga taong yung kanilang condition ay ano po, yung health condition nila ay nasa average. Pero pag medyo malala, ingat-ingat po diyan, no? Lalo na kung anong pinanghihingi ng client. Kaya it pays a lot to know what you're doing. Alam mo yung ginagawa mo. And if you notice, sabi ko nga po sa inyo, yung exam nyo sa DOH, wala masyadong memorize ng ano dyan, ha? Even this microbiology, hindi naman yung pag-ara, I'm sorry to say, no? Huwag nyo na ako i-quote. Hindi naman talaga yan, uh, technically objective yung exam. It would be more on application. Kaya if you know what you're doing and you know how to apply proper massage procedure depending on a certain condition, wala na kayong problema sa exam ng DOH. Masasagot at masasagot nyo yan.
Kasi po, yung nga po, analysis yung sistema nila ngayon, no? Kaya maaring, mas mahalaga na naunawaan ninyo bakit kayo magmamasahe, yan katulad ng mga itong condition, may edema, bakit hindi kailang masahiin, things like that. Meaning, you have enough working knowledge, no? Na nai-apply ninyo na maigi. Okay? Sige po. So, tuloy po tayo. I think, yeah, wala na, I will entertain one last question before we go kasi lagpas na po tayo ng alauna. Are we good already? So by tomorrow, tuloy po tayo. Pag-usapan naman po natin yung circulatory So system. far. Yes, Ems. Barbs, ano po yon Barbie? Barb, go ahead. Wala. Nagkamali lang. Sir, Okay. saglit Yes. lang. Yes. You're raising your hand. Opo. Yes, sir. I just would like to lang po, i-share yung sa experience ko. Ring Okay. mailan saglit. Yung about sa cancer patient, di ba po, sir, pag may cancer is systematically contraindicated po siya. Correct. Mm-hmm. Opo. Meron kasi akong patient na lymphoma cancer stage 4. Mm. And then, doktor po yung asawa. Okay. Pero pinapamassage niya po. Okay. I mean, okay lang daw na i-massage, sabi nung doktor. Mm-hmm. Pero sa lower extremities lang kasi yung paa niya sobrang manas dahil sa mga gamot na tinitake. Okay. Ano po siya, sir, meron na po siyang tanning that time. And then nung nagkaroon siya ng masahista na sobrang galing, Pinoy din po siya. Ikaw yon. Hindi po, iba pa. Bali, ako lang nagko-cover up pag wala siya. May masahista talaga siya. Okay. And then, ang ginagawa niyang treatment, sir, is minamassage niya lang pataas yung stroke sa lower extremities. Nakatulong po siya, sir, sa tingin namin na kasi humaba pa ng ilang taon yung buhay niya. Okay. So, sige. Nung pina-explain ko dun sa masahista niya po, sir, kung bakit yun yung treatment niya, sabi nga niya, flush out daw niya yung excess water dun sa lower extremities kasi namamanas daw. So, tinutulungan niyang i-flush out yung mga excess water or fluids sa body niya. Okay. Yes po. Na-share ko lang po, sir, kasi hindi ko alam. Siguro sa iba hindi siya pwedeng i-apply, pero sa kanya, nung in-apply niya is nag-work naman, mas humaba ng ilang taon yung buhay po niya. Okay. May ano ba yon? Effect po ba yung massage dun sa case ng patient, sir? Ganito. Let's be scientific. Pagka pinag-usapan natin kasi cancer, it's because of the cancerous cells. Okay. So yung cancerous cells, kinakain niya yung good cells. Yan po yung cancer di ba? Yun yung kinakain po niyan. Ngayon, yung cancerous cell na yan, kumakalat yan kapag minasahe mo yung client kasi dumadaan niya sa bloodstream, sa blood vessel. Doon yan umiikot no? So, itong si cancerous cell, lahat na tumapat sa kanya, kinakain niya. Kaya nga, technically, si DOH, pagka cancer patient, hindi niya nire-recommend ang masahe. I really don't know yung sinasabi niyang para ma-flush out niya yung liquid. Pero papaano naman si cancer cells? Hindi man pwedeng nakatambay lang si cancer cells, 'di ba? Hinagod mo 'yan, sasama yung cancerous cells. Iikot 'yan So lalong kakalat siya sa buong katawan. Now, my only assumption is kaya siguro siya tumagal ng gano'n, not because of the massage. Not because of the massage. Probably may mga ibang intervention yung doktor, no? May mga ibang gamot na pinaiinom. Pero definitely, it has nothing to do with massage. Kasi kung susundin mo lang yung prinsipyo ng blood circulation at yung cancerous cells na yan, the moment minasahe mo yung si client, matitigok at matitigok ng maaga yan. Kasi yun nga, pinapa-freewheeling mo yung mga cancerous cells sa buong katawan, lalo na kung nasa stage 4.
No? So, I'm not an expert on that, pero what I'm saying only is in principle, hindi nire-recommend ng DOH yan. Kaya no na masahiin natin yung client. Pero again, the assumption here is pag sinabi nating masahe by the way, ang context lagi natin dito sa ating pag-aaral is the full body massage. Pero kung if you massage your client simply because out of ano na yun, no? Out of compassion kasi mamamatay na yan eh. O at naghihirap yun, mamasayin mo yan. Wala na. Ano mang magagawa? Mamamatay naman talaga. So to ease the pain, pwede mo siyang masahiin ng soothing massage. Pero wag mo siyang padadapain na, sir, cancer patient, dapa na po, magpo-prone position tayo ha, maya-maya, supain ka na naman. Wag nang ganun, no? Ako sa personal na karanasan ko, I had encountered one patient. It happens sa National Children's Hospital diyan sa Quezon City. Yung patient na yung bata and then nasa stage 4. Talagang wala nang direksyon yun, mamamatay na siya kasi may taning na. So, ang ginawa ko na lang is binigyan ko lang siya ng soothing massage. Yun lang yung sabayan mo na lang ng prayer. Yung bata na to, pag-pray mo na habang minamasahe mo, yung ganon. Pero hindi na siya yung straight na massage procedure gagawin natin, no? Kaya yung sinasabi niyo kanina, pwede naman soothing massage na lang, pwede na yun, pangpatanggal-tanggal na lang ng stress o ng kanyang pain, pang-alleviate ng pain. Pero definitely, wala nang kinalaman to sa pagpapagaling sa client natin. No? Pero again, we are not ruling out the possibility when you pray, God does something, magkakaroon ng healing, that's very possible. Pero kung looking at the scientific means of doing things, talagang malayong gagaling yung client natin. Only we can do is pray for that person and then provide a soothing, massage na medyo mapapangiti siya ng konti, medyo masarap ng konti, pero hanggang doon na lang yon. Okay? I hope. Yes, sir. I do believe for prayer. Opo. Lagi kong sinasamahan naman yan pag nagmamasahe. Siguro nagkataon lang din po doon sa patient na yon dati, sir. Kaya medyo tumagal yung buhay niya. Mm-mm. Nasa patient din kasi yan minsan, no? Sabi yung faith ng patient mataas, maano yung faith niya, malalim yung faith niya. Pwedeng ganun din, no? Pwedeng yung faith na nagmamasahe, pinagpipray niya, pwedeng ganun din. O pwedeng wala naman tayong ginawa, pero will ng Panginoon na pagalingin siya, pahabain yung buhay niya, pwedeng mangyari po yun. So everything is really possible. What is important is when you do the massage, you in your own case, gawin mo yung best mo na maging sensitive ka kung paano mo siya mabibigyan ng soothing massage, no? Hindi lang yung para ma-consume mo yung 1 hour kasi maniningil ka na ng 1 oras na masahe. That's entirely a different story. Okay? Yes, sir. Thank you so much po. Okay, so maraming salamat. Kung wala nang karagdagang katanungan, thank you so much for sharing with me your insights. Like what we're saying, hindi naman to hard and fast rule. These are just general concepts and ideas na nanggagaling sa DOH na kailangan natin magkaroon ng idea. And then for you to be able to also come out with your own assessment na rin sa client natin. Kasi every massage that we do, may kanya-kanya din siyang effect doon sa ating client. Kaya kailangan sensitive lang tayo. And then, ayun nga po, guidance na lang po natin kung ano yung sinasabi ng DOH. Okay? Sige po. So maraming salamat. God bless and see you tomorrow. Tuloy tayo sa ating pag-aaral bukas. Sir, may PM po Bye. ako. Salamat po. Okay, salamat. Bless you. Arigato. Bye. Sir, thank you. God bless. Bye. Thank you. Bye.